Hello guys! Welcome back sa ating channel. Yan, isi-share ko naman sa inyo. Ito, yung nakikita nyo. Kung paano to nilagay dyan. Paano natin kinat. Kasi guys, itong nilagay natin na lace. Ganito kasi siya. Ayan, nabibili to na per yard. Soft tool lang yung pinaglagyan sa kanya. Ito, parang 3D embroidered. Ayan, yung embroidered niya or burda niya. Medyo delikado kasi pag ginunting natin yan, medyo malambot yung tela na pinagburdahan. Ayan, pag nagalaw-galaw at ginunting lang natin, basta makakalas siya. Kaya i-share ko sa inyo kung paano ko siyang kinat na hindi gunting ang ginamit natin at paano ko naman nilagay dito sa ating sleeve, tsaka dito sa ating blouse. Yan, kasi guys ay hindi natin tinahi sa makina. In short, nagkamay lang tayo. Ayan. I-share ko sa inyo kung paano ko siyang nilagay dyan sa ating Filipiniana dress. Yan. Sa mga nagtatanong pala guys, kung paano gawin itong sleeve, paano ko siyang pinattern, meron na tayong naunang video kung paano gawin ang Filipiniana sleeve. Ilalagay lang natin ang link sa baba ng ating description. Bago natin simulan yan, inaanyayahan ko kayo kung bago lang kayo dito sa ating channel, please like and subscribe, click the bell all para lagi kayong manonotify pag meron tayong bagong video na i-upload. Simulan natin yan pagkatapos lamang ng ating intro. Guys, sa pagkat ng ating lace, ito yung ating kailangang gamitin. Para to saan? Para hindi maglislis yung ating lace. Kasi yung ating lace, kagaya nito, pag kinat natin to ng gunting lang, yung mga borda niyan, makakalas yan. Pag may ganito, unlike pag may ganito, nasusunog yung mga gilid niya, para siyang naglalak na pagka ginamitan natin ito. Ang tawag dito ay soldering iron. Madalas ito o pangkaraniwan, ito ginagamit ng mga electronics, yan, yung mga nagaanong mga pyesa-pyesa, naglulusaw, panglusaw siya ng LED. Ngayon, ginagamit, nakikita na rin tong na ginagamit ng mga mananahi. Yan, ginagamit na rin siya para dun sa pagkat ng mga delikadong tela na madaling manisnis. Soldering iron. Susundan lang natin yung mga gilid ng ng embroidered. Huwag nating isasagad para buo pa rin yung pinakaburda niya. Ginagamitan natin ito para hindi siya makalas. Yung mga burda niya. Ayan, yun lang siya. Tapos gagawin ko din siya sa iba. Ikakabit naman natin siya doon sa ating Filipiniana sleeves. Kukunin ko lang yung magkapares kasi meron dito na iibay. Ayan, medyo malaki sa harap ng blouse. Ito. Ayusin lang natin siya. Pwede pa ganyan. Ganyan lang natin siya. Igitna lang natin din. Mag-aaspili tayo. Sinama na natin yung pilon sa pagtag niya. Yung sa may pinakapatigas niya. Itatahin natin siya.
After natin siyang makaspile yan, pwede na natin siyang tahin. Ang gagamitin natin panahi ay kamayin lang natin. Siyempre, kung gagamit tayo na sinulid, yung kakulay niya. Sa pagtahi dito guys, susundan lang natin yung gawin ng pagtahi ng pinakaburda niya. Para maganda pa rin siyang tingnan, kahit tahing kamay lang siya. Dito guys, mag-i-skip lang tayo sa pagtahi. Hindi naman kailangan na buong paligid niya or walang kumbaga dire-diretso kagaya ng pagtahi ng makina. Pwede naman siyang maglaktaw-laktaw kahit mga ano lang, half inch ang mga laktaw ng tahi niya. Basta ang tahi ay nasa gilid ng burda.